What do you think personally, okay ba 'to, yung mga ganyang pakikiusap from senator to senator, especially dito sa malalaking issue na 'to, especially itong flood control issue. Tingin niyo ba tama na some of the senators are talking to other senators para hindi pirmahan itong report na 'to? Sa aking opinyon, hindi siya tama kasi transparency, eh. Hindi naman pinag-uusapan dito yung pagkakaibigan ng bawat senator. What we're talking about here is accountability and transparency ng gobyerno. Eh kung gano'n na lang lagi, 'di lumalagay na kung nagawa yan nung ngayong investigation, hindi malayong magawa na naman yan sa susunod na investigation, which is sinong talo tayong so I doubt, I think this is unfair to the taong bayan kasi ang nagdedesisyon so apparently NDPRMO, tama ba yung aking pagsasalita? Isang, agency na kung saan sila ang nag-verify na yung connection ni, Jinggoy Estrada dito sa issue dito sa proyekto ng flood control project, specifically na ininvestigate ng Blue Ribbon Committee, napatunayan doon that he is not connected or he is not even the proponent nung pagsasagawa na-verify na wala siyang connection about dun sa proyekto na yun. And I think that's a good thing. Para sa lahat ng mga nagfa-follow dito sa issue na 'to, that's a good thing kasi nakikita natin yung katotohanan, hindi lang tayo nakikinig sa mga issue, 'di ba, sa tsismis ng tao. And I think that's the reason why because this is a live reaction video, that's the reason why also we are all learning every second na lumalabas yung balita at ang pag-uusapan natin. And honestly, this is a good a good know-how for everybody, especially sa listeners na siguro hindi nyo alam ito. Ako personally hindi ko alam eh. Lang to ni Senator Ping Lacson and that's a good thing. Kasi updated tayo sa totoo. You guys, again, if you are seeking the truth at tinitignan po natin yung katotohanan dito sa mga investigasyon ngayon po nakikita natin based on the chairman's, opinion, marami palang avenue para makuha talaga siya as long as kung pinag-uusapan natin yung grounds of the Philippine territory. Like ngayon may arrest warrant siya, puwedeng magamit yun as a tool para maaresto siya. Na at the end of the day pa ang tingin ko diyan kay Saldico, dapat na siya makabalik ng Pilipinas at sagutin niya yung mga paratang sa kanya at sagutin niya yung pinaparatang niya rin sa iba't ibang tao. Para matapos na ito, masyado nilang pinapatagal. Alam niyo po, pro or anti, Saldico kayo about sa issue na 'to. Ang pinag-uusapan kasi dito is kaban ng bayan, eh. Hindi naman kaban ng politiko. So, we all need to agree and we all need to unify our own voices na kailangan sagutin niya at harapin niya yung issue about dito sa flood control project. Yun lang naman yun, eh. Mapatawan siya o hindi, it's up to the court. Pero ang akin lang, ilabas niya na yung kung ano yung mga ebidensya na. Kesa yung mga DDS, they're always spewing yung mga salita ni Saldico na parang Bible truth na lahat ng sinasabi niya totoo. Hindi naman siya humaharap sa korte. Hindi naman siya humaharap sa mga pagdinig. So how we can all agree na yung mga sinasabi niya ay totoo o may katotohanan? Kung sa mga listeners na you either support him or not, pero 'di ba the best way for us para matapos na 'tong issue na 'to, ay magpakita siya at harapin niya yung mga pagdinig about dito sa flood control issue. That's the best way. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share, at subscribe na.